So, sa pinamarang eleksyon, ito mga e-wallet platforms at ang Commission on Elections, nagsanib puwersa na huyan para sa pagbabantay dito sa mga insidente ng vote buying at vote selling. Ang COMELEC ay wala din naman na nakikitang problema kahit umusad itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Nagsanib puwersa mga e-wallet platforms at ang Commission on Elections para labanan ng vote buying at vote selling na maaaring lumaganap sa panahon ng halalan. Sa muling paglunsad ng kontrabigay, isa ito sa kanilang mga tututukan dahil maaari itong magamit sa pagbenta at pagbili ng mga boto sa modernong panahon ngayon. Katuwang ng poll body ang dalawa sa pinakamalaking e-wallet platform sa Pilipinas, ang GCash at Maya sa pagsugpo nito. Ayon kay Seth Season, isang e-wallet platform representative, mas pinalawak at dinagdagan nila ang mga prompts, pag-educate at pagbibigay ng communication sa kanilang mga users. Anya, nais din nilang turuan ng kanilang mga users na may ganitong illegal na aktibidad na nangyayari sa panahon ng halalan. Kaya naman kailangan mas doble ang pag-iingat para rito at pagpapaalala na huwag mag-engage sa mga ganito. Sinigurado rin nila na i-aalay nila ang kanilang mga guidelines sa poll body. Kaugnay pa nito, sinabi rin ni e-wallet representative Tof Rada na titiyakin nila ang close coordination sa komisyon at mga law enforcement authorities para mas mapabilis ang pag-aksyon sa mga gagawa ng ganitong illegal na aktibidad. Ipinahayag din nila ang kanilang suporta sa kontrabigay ngayong eleksyon. So that our users, who we will be protecting, because you know, we have lots of users who are not into this, right? So we also have that obligation to protect them against being subjected to some new rules during the campaign period. I think what's important for us as platforms also is close coordination with the COMELEC and the law authorities. So that's very important because we have to see those signals coming in from law enforcement, coming in from the COMELEC also, para we can take appropriate action na mabilis against these perpetrators. Sa iba pang balita, ayon Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, na walang implikasyon ang kasalukuyang kumikilos na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa national elections na gaganapin sa Mayo. At kahit sa mga paghahanda para sa halalan ay hindi ito makakaapekto. Tiniyak niya na patuloy pa rin ang paghahanda at pagsasagawa ng halalan sa Mayo 12 ng kasalukuyang taon. Ito ay isang political process and therefore it cannot, should not, and will not affect the preparation of the COMELEC and the conduct of the election. So again, tuloy-tuloy po yung paghahanda natin. At hindi po kami maiistorbo dito sa mga ganitong klaseng alingas-ngas o mga ganitong klaseng development sa politika. Dahil wala po itong implikasyon sa pag-iimprenta ng balota, sa pag-training namin ng mga guro, sa paghahanda overall sa ating halalan. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!